In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. I-check natin yung current price action ni BTC. Ano na ba ang lagay? Hamster Combat, tingnan din natin yung latest update at yung mga dapat nyong i-expect dito about sa airdrop niya at yung layer 2 ng Aleph Zero. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin muna natin yung update sa Hamster Combat. Anyway, sabi ng team ng Hamster Combat, marami daw mga top venture firms ang nag-aalok sa kanila, gustong mag-invest sa project. Pero tinatanggihan lang ito ng team kasi ang gusto nilang mangyari ay maprotektahan ang mga Hamster Combat player base at ma-retain ang core focus ng mga developer nang sa ganon makapag-provide sila ng magandang experience at rewards sa mga players. Ang approach na ginagawa nila ay contrast sa napakadaming crypto games and project na nakarely sa venture funding. At sinasabi nga ng mga critics na mas pinaprioritize daw ng mga venture capital firms ang kanilang profits, their own exit strategies over the long-term interest of the player base. Sabi nila yan sa kanilang announcement. Which is may punto naman. Kasi ganun ang kalakalan sa crypto. Kapag nag-invest kasi ang mga venture firms sa crypto project, nasa priority seat sila. At kapag kumita na ang mga venture firm, they will sell. Dahilan para bumagsak ang valuation ng project. The team, developers, venture firm, and early investors make money. Ikaw na na-hype lang will hold the garbage token forever. Sa bagay, malaki na ang kinita ng Hamster Combat. They have a massive following. They can run the project without the need of funding, which is hindi naman naranasan ng ibang project. Kaya hindi din natin masisisi yung ibang project na lumapit sa mga venture firm kasi kailangan nila ng funding para tumakbo ang crypto project. Although, hindi nila sinabi kung sino-sino ang mga top venture firm na yon at ang hint lang na ibinigay nila dito about the token, sinasabi nila na 60% of the Hamster token would be reserved for the players at yung remaining ay gagamitin for liquidity, future partnership, in-game rewards, and ecosystem development. And the team also said na yung airdrop na gagawin nila will be the largest airdrop in crypto history. Syempre, sasabihin nila yan para patuloy pa din maglaro yung mga users. By the way, kung maaalala nyo, July dapat yung TGE dito pero binago nila. Ngayon, hindi na natin alam kung kailan ito lalabas. And it's expected kasi if they release the token early, it will kill the momentum. Ang kailangan kasi mangyari after ma-release yung airdrop ay maglalaro pa din yung mga users. It's obvious naman na kaya dumami ang users nito ay dahil sa anticipation of airdrop, so they need to build something that highly rewarding for the players. And let's see kung anong mayo offer nila kapag natapos na yung token distribution nito. Ang tanong kasi dito, magagawa ba nilang i-keep yung user activity? Kasi normally ng mga project after the distribution of airdrop, bumababa yung user activity. And I think maa-achieve nila yon kung ang reward para sa mga player ay malaki-laki. It's not an easy task. Ibang news natin, Aleph Zero launch zkOS powered Ethereum Layer 2 mainnet. Although Aleph Zero siya, pero ang Layer 2 na ito ay build on top of Ethereum. Combination siya ng Zero Knowledge Proof, a technology that enhance privacy, at Arbitrum Orbit that would improve the speed and privacy of blockchain transaction. Ang Layer 2 na ito will reduce transaction times to just 250 milliseconds. Kaya mas magiging mabilis ito at sa network, ang A0 native token ang gagamitin sa mga transaction fees. Para naman dumami ang mga developers sa Aleph Zero, meron silang $50 million funding program para sa mga developers na gagawa ng mga application gamit ang Layer 2. In short, this Layer 2 from Aleph Zero is designed to improve the Ethereum network by making it faster and more secure, all while protecting users' privacy. At para sa mga nakamiss ng announcement ko last week about Fairdesk, hindi na po natin gagamitin ang exchange na yon. Lilipat na tayo sa JumpX. Sa kanila din to.
They launched a new exchange recently dahil sa internal restructure na nangyari sa part ng mga investors. At kung doon pa din kayo nagte-trade sa Fairdesk, kailangan nyo na lumipat sa Jampex kasi hanggang October na lang daw yan. Magsa-sign up lang kayo ulit gamit ang link natin sa description. Mas marami ang tokens na available dito. Kung futures trader naman kayo, you will get free VIP 3 account plus 15% daily trading fee rebate. Sa Fairdesk kasi VIP 1 lang yung nakukuha nyo. At dito, yung weekly trading bonus na ipinamimigay natin ay $100. Kumpara sa Fairdesk dati na $50 lang yung trading bonus. So same procedure, magsa-sign up lang kayo gamit ang referral link natin sa description and open at least one trade para mag-qualify kayo. At iba pa itong $50 trading bonus na ino-offer nila sa website, that is for all users. Naka-indicate dito yung procedure. Okay? Price action update naman tayo kay BTC. Although naglalaro yung price ni BTC ngayon sa 60,000, pero structure-wise, bearish pa din yan. Kasi the range has been broken at pababa yun. Nagko-consist na siya ng lower high and lower low. Kahit anong bias ang umiiral sa atin, malinaw na bearish pa din ang sentiment kahit nag-bounce na siya. Kasi like what I said, this could be a relief rally only. At yung momentum ng bulls ay babalik kapag nakarecover na ito sa 65,000. Kasi meron na siyang swing high dito sa area of resistance na tinitingnan ng marami. So people will short sa area na yan kasi nakikita nila yung nabubuong downtrend. So we have to see that price action from the bulls. Now, bearish thesis, this sentiment is already neutral bearish. Although naka-recover nga, pero yung price structure niya is pababa pa din. Neutral kasi nasa bandang gitna. Pero kung nandito yan, then mas kontrolado ng bear. Now, short seller expectation is to create another lower low below 49,000. In this scenario, lamang pa din ang bears. Hindi rin maganda ang macro. Although nasa recovery mode naman ang mga tech stocks since the massive drop last week. So pwede niyang hatakin ang crypto. Pero hindi. Based on my observation, yung correlation nangyayari lang kapag nagda-drop ang index market and stocks. Katulad nung nakaraan, traditional market experience a sell-off due to fear of recession. Mas malala ang nangyari na sell-off sa crypto market. Pero before that, nakailang all-time high ng S&P 500, US 100 index. However, si BTC walang reaction. Naglalaro lang sa trading range. So the correlation is happening only during a sell-off. Kaya BTC should rally independently. Pero the question is, what would be the new catalyst and narrative? If you have any idea, let me know in the comment section. At yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.